Yun no, episode 6 na tayo, kalaan nyo yun. Ah, nakakatuwa kasi parang pwede naman palang gawin to, no? Pag-usapan natin ngayon kung bakit hindi talaga importante yung mga goals nyo o goals natin, no? I mean, importante siya, ang ibig sabihin is hindi ka dyan dapat mag-focus. Hindi dyan, no? Pero bago dyan, episode 6 na tayo. Naisip ko lang na parang ang dali lang naman pala mag-upload sa YouTube eh. Madain na overthink mo lang. Ay, walang manonood. Ano naman? Basta ipilit mo. May gusto ka eh, ipilit mo, gawin mo na lang. Ganun parang, nahiya ako eh. Inisip mo yung ibang tao. Di ba? Hindi naman ka magbe-benefit pag inisip mo yung inisip nila. Di ba? Ikaw lang din yun. Tsaka, hindi mo naman talaga kailangan, like, huwag mo nang gawin kung ang plano mo lang eh maging YouTuber talaga, 'di ba? Yun lang. Siguro yung ginagawa ko kasi parang gusto ko siyang gawin para sa mga taong nakikinig din sa akin or kilala ako na parang iniintay din nila yung mga gantong spill, 'di ba? Yung mga gantong tapon ng ng mga kung ano-ano. So, yeah, kasi napapansin ko minimum at least merong 5 kahit papaano. So, ang sarap niyang gawin kasi merong 5 nakikita ko tinatapos talaga yung video So parang, damn. Meron nga ako in-upload yung eroplano. Yun yung nangyari sa buhay ko sa loob ng 1 year. So, di ba yung tayong mga, kung may 80s na nanonood, no? O 70s, 80s, 90s, 2000s na mga edad natin. Usually talaga, nakikita natin yung kabataan natin sa photo album. Mga pictures, ito ka ng baby ka, ito. So sabi ko, yung hilig ko, i-convert ko yung hilig ko. 'Di ba? Parang ipakita ko kaya sa anak ko kung anong buhay namin bago siya dumating hanggang sa pinagdadaanan namin yung bawat check-up niya, pagdadalhin yung mami niya sa ospital hanggang sa ipanganak siya. So ang galing lang kasi yung buhay niya is para siyang documentary. Na makikita niya na wow, meron akong ganito. 'Di ba? So, yeah, pwede mo ma-pick up doon. Siguro kung magkaanak ka, video mo lang pagtagpi-tagpiin mo lang. So, alam mo 'yun, parang baka may makuha ka din doon. Masaya din 'yun kasi walang filter 'yun. Kung ano 'yun, yun na 'yun. Feeling ko ngayon yung pinakamahabang vlog sa buong mundo eh. Yun talaga, men. Yun talagang lang. Kung ano lang nangyari. Hindi siya yung parang tawag dito, hindi siya yung parang may script or may format. Ewan ko try ko nga maghanap ng ganun. 2 hours and 47 minutes, parang kang nanood ng movie pero vlog lang, kasi parang ganito lang din pero 2 hours and 47 minutes kung di ako nagkakamali, 47 yata. No, anyway, ilang tayo, nakaisang ikot na tayo 3 minutes. Okay, so 3 minutes na tayo. Anong pag-usapan natin ulit? Saglit lang Sinulat ko na din dito para pag na last kasi episode, minsan nagkakaroon ako ng dead air eh. Anyway, pag-usapan natin ngayon, ayan yung title, no? Huwag kang mag-focus sa goals mo, no? I mean, hindi ko sinabing mali pala yung hindi importante, no? Huwag kang mag-focus or hindi yan yung susi, yung goals mo, hindi yan. Ano mo lang yan, sorry hindi ako nagmamagaling kumbaga sa akin to kung ano yung nag-work sa akin. Kung ano yung nag-work sa akin. So, napansin ko lang, mahilig ako magsulat ng goals. Sulat. Pero naisip ko lang, yun yung start para ma-achieve mo talaga yung goals mo. Kailangan mo lang malaman kung anong pinaka-goal mo. Pero, hindi doon nagtatapos talaga siya na parang, goal ko, mangyayari, hindi. Siyempre, kikilos ka kung pipilosopohin mo, no? Gagalaw ka, kikilos ka. Pero, ang pinaka kailangan mo is build your system. So, for example, gamitin ko na lang yung puro na lang tayo workout no? Nag-workout na nga tayo. So, gamitin natin yung business, kunyari business, no? So, kunyari yung business ko, pwede mo na rin ihalin tulad sa'yo, no? Meron kang goal, di ba? Meron kang goal. Ngayon, kunyari ang goal mo, since business, bang maganda? Kunyari 1 million, no? Kunyari 1 million yung goal mo. 1 million pesos. Ito yung goal ko.
magmumukha siyang mahirap kapag goal mo lang siya nang wala kang sistema. Paano ko to gagawin? Lalo kunyari, nag-isimula ka, no, bago yung Facebook page mo. Paano siya, ganito. Di ba? So, magiging mahirap talaga siya. Pero kung may sistema ka, like ganito, ang taas kasi ng 1 million, eh, no? Mahirap siya makarelate pag di ka nagne-negosyo or ano. Sige, 100,000 yan, malaki na yan, no? Kung kunyari bago ka, tapos yung puhunan mo, hindi ka naman namumuhunan ng anong pangalan na ito? Hindi ka naman namumuhunan ng like small business ka, kumbaga e-commerce ka, hindi ka like laundry, 'di ba? Laundry, syempre laundry pa lang kung gusto mo ng, alam ko 100 or 200k ang isang set. Laba, dry. Hindi ko alam kung 100, basta between 100 to 200k. So, gusto mo ng 5 set, 1 million agad kung 200k each. No? So, ganito yung parang sistema na lagi lang, kunyari, yun yung goal mo. Diba? Kailangan ko mag 100k peso sa e-commerce business ko. Diba? Kailangan kumita ako in, paano ba? Ano bang mas madali? 1 year? 1 month. 100k in 1 month. Ang dami yan, mga tunang kay Jow. Okay, kunyari, 100k in 1 month. Kaso, ang hirap naman na ito kasi wala tayong calculator. Pero bahala na. Rock and roll lang tayo. So, 100k, kung magkamali ako, pasensya na. Pag-iisipan ko na lang, magkaka-dead air, at least natural. Diba? So, paano kumita ng 100k sa loob ng isang buwan sa isang e-commerce business mo? No? So, ganito siya. Bakit importante? Okay, ito na yung goal. Ngayon, paano yung sistema? Na yung sistemang yun, pag na-build mo na yung system na yun, nagawa mo na yun, ulit-ulitin mo na lang yun. Tsaka mo ma-achieve yung goal mo. Pero kung ano ka lang, wala kang sistema, kunyari, ito, gagana to ngayon. Mag-post ako everyday. Yun lang, yun na yung sistema mo. Hindi pa yun. Routine mo lang yun. Kailangan mo ng madaming klase ng, paano ba? Pag sinabing system, paano ba? Ang hirap explain. Oh, anyway, balik tayo doon. Paano mo makukuha yung 100k mo? Okay. So, for example, ano ba magandang example? Ito, yung LED lights, no? Na binibenta ko dati. So, dati, yung LED lights, sige, mahaba-habang kwento to pero masaya to, no? Kailangan ko yung tenga nyo dito, mga boss. So, for example, ito yung paano ko nagsimula. Paano ko binild yung system, no? Kasi, nung nagbebenta ko ng LED lights, dahil yun sa pandemic, natanggal ako sa uli kong trabaho, nagbenta ako ng LED lights. Yung LED lights, nakita ko, tayo nagaganda na ito. Kung di mo alam yun, ito yung sa mga TikToker, mga influencer, mga thirst trapper. Hindi ko alam, basta yun sa mga kwarto. Yung sa ceiling, dinidikit double-sided. Tapos pag pinindit mo ng remote, magiging pula, magiging green. Alam mo na, familiar ka na, no? Isa ako sa mga naunang magbenta nun, no? Nung nauuso yun. So, ginawa ko, number 1, ang sistemang ginawa ko doon. Hindi ko pa alam na sistema to, Basta tinandaan ko na lang. Tapos pwede ko pala siyang i-apply sa lahat. No? So, step 1, find the inspiration. Ito yung sistema ko. Hanap ako ng parang feeling ko, naniniwala ako. Kasi ang first step, kailangan, kung gusto mo magbenta, ikaw mismo naniniwala ka na maganda yung binibenta mo. Diba? Na magbe-benefit sila sa binibenta mo. Kasi kung feeling mo ikaw scam ka, kung feeling mo walang sense yung binibenta mo, paano ka gaganahan? Paano ka mabibilib sa, parang, paano ka maniniwala? Diba? Kung baga, paano mo papakasalan yung isang tao, hindi mo naman talaga siya mahal. Ganyan yung logic lang naman siya. Diba? So, ngayon, di nakahanap ka na ng inspirasyon mo, okay na. So, nahanap mo na siya. Naniniwala ka na sa produkto mo, okay. Ngayon, hindi ibig sabihin nung kinuha mo na, no? So, nakita mo siya somewhere, nakita mo siya sa Facebook, may nagbebenta, hindi mo kukunin agad yun. No? Check ka. Ang ginawa ko pa nun, syempre wala pa akong alam, wala naman akong connection sa ibang bansa pa nun, sa mga damit na binibenta ko ngayon, no? Wala pa naman akong mga outsource na malalaking ganung pag-iisip at that time. So, ginawa ko, nakita ko ata sa marketplace. Marketplace, yung pala yung sistema ang ginawa ko. Okay, research ako, saan ko ba pwede makita yan? Marketplace. Shit. Binibenta ng iba na 550, kung di ako nagkakamali, no? 500 or 550, hindi ko sure. Ngayon, nahanap ko sa marketplace ng
160 kung di ako shit, 60 ba? Check natin. 160 or 180? 180 na lang natin para medyo mataas. Okay, 180. So 180 pesos, tapos binenta ko sa'yo ng 550, no? So sa isa meron akong 370 pesos. Okay? 370 pesos. So dito na papasok yung sistema. So dahil natanggal ako sa trabaho, ito yung inaasahan ko dahil pandemic nga, nagtatanggalan, natanggal ako eh. So tendency, kung maghahanap akong trabaho, baka matagal pa to. Baka nagpapanik pa. Pero again, kahit nag-overthink ako, ginawa ko pa rin po yun. Nag-apply pa din ako, nagpasa pa rin ako online. At the same time, gumagawa ako ng plan B ko, which is itong business. Actually, plan B lang siya. Hindi ko siya priority. Kailangan ko na ng pang-sustain, kailangan ko ng pang-survive. Kasi, bored ako ah. Tanggal lang ako sa trabaho. Bili nga ako ng LED lights para maganda yung kulay ng sala. Tapos pa-music ako. Ganung type shit lang. Tapos naisip ko, benta ko nga to. Okay ito, may opportunity. Nakita ko siya, nagkita kami sa internet eh. Nagtagpo kami, nakita ko siya. Di hanap ako, Divisoria. Benta, 180. Eh, ang per day ko nun, 1,000. Way back 2020, 1K po ako per day. Well, may allowance pa yun, tsaka gas. Tsaka kung ano-ano pa. Pero yun yung malinis ko, 1,000 per day. So sa 1,000 pesos per day mo, ang tawag dito? Sa 1,000 pesos per day mo, sabi ko, natanggal ako sa trabaho, paano ko to kikitain ulit? Yun yung unang sistema. Okay, so maganda to pakinggan kung wala ka talagang kaalam-alam sa business, no? Or kung nagne-negosyo ka naman, at least ito, nasi-share ko na sa'yo paano ang diskarte ginawa ko, di ba? So, ganito lang yan, men. Ang tawag dito, 370 pesos per day. Hindi ko na iniisip lagi yung shipping. Hindi ko na iniisip yun. Kasi kunyari, malinis na yung 370 mo. Yung shipping fee, pagpalagay mong lalamove para sa unang kinuha ko nun, basta worth 6,000 pesos. No? 6,000 pesos. So, anyway, ayun na. Larga na tayo, no? Nakarating na tayo sa 370 pesos. Ngayon, hindi ko na tuturo kasi masyado ng game yun. Hindi yun parang worth it na i-share dito kung paano ko diniskarte ang maibenta or paano ko talaga nagawa ng paraan. Ang feeling ko sa mas exclusive na ano yun. Pero ang punto lang muna dito is yung 370 pesos. Ang kota ko lang pala. Pag sinabing kota, ito yung to live. To live. Di ba? Yung mabuhay ka lang. Kailangan mo ng 3 benta. 370 yung 350. 350 is 700. 1,000 na agad sa 3. 1,000 plus. O 1,1 sa 3 piraso. So dun pa lang, buhay ka na. 3. Kano ba kahirap tong kitain 3 benta lang? Kaya dun siya nagiging parang ganito lang pala kailangan ko para makakuha ng 30k. 3 lang per day. Okay. Hindi kaya, parang looks good. Parang hindi tunog mahirap. Parang kaya ko siya. So ending nagawa ko siya. At di lang 3. Nagtanong nga sa akin si Kuya 8, yung parang siya lang ang una kong kilalang YouTuber na small YouTuber. Kasi mga kilala kong YouTuber, rapper, alam mo yung mga nag-upload sa rapper, ano ba? Sa mga malalaki, ako na silang pangalanan, celebrity, influencer talaga. Yung kilala kong parang ako lang din na, hindi, mas magaling pa nga siya sa akin kasi meron na siyang grupo eh. Diba? Pero yung parang nakikita ko na parang personal brand niya is bago lang din siya. Siguro, parang natuwa kasi parang lahat ng sinimulan mo, okay agad lahat. Parang hirap niyang sagutin. Gets mo? Parang nahihirapan ako na, hindi ako nagsisinungaling, hindi kita niloloko, nagagawin ko, yun nga. Tapos parang naisip ko, parang gusto ko i-defend yung sarili ko na, oo kuya, legit, hindi ako nagsisinungaling, totoo, trust me. Lahat ng ginawa ko laging boom. Siguro naisip ko, kasi hindi naman talaga pala ako baguhan. Hindi ako baguhan sa business or sa ganun. Baguhan ako na sarili ko sa pinagkakakitaan, pero ginagawa ko na pala siya para sa ibang tao. So sa Starbucks,
Di ba? Kumaga, inaalagaan mo yung mga regular customer. Balik ng balik sa akin kasi gusto nila, si Joe, pagawin nyo ng kape ko ah. May ganun, di ba? Well, good morning, Joe. Kapag ako yung nandun. Kasi parang nasa ilalim kami ng call center eh. BXI sa Ecom, MOA. Oh, si Joe. Nandiyan ba si Joe? Pag Pasko, meron pa akong regalo, may alak ako. Ganun ako ka customer service na parang naisip ko. Hindi ko naman naisip yung business. Basta alam ko lang nagtatrabaho ako. Walang kakomplikado. So after nun, yun na pala history ko. Pangalawang history ko naman, yun na, napunta ako sa sales. So yung pakikisama at pagsasalita, check na pala ako doon nang di ko alam. Unconscious ako eh, hindi ko alam na may ganun pala akong ginagawa ko na pala yung dapat gawin sa business. Kumbaga nagiging natural lang ako. Parang ito pala yung kailangan doon. Malay ko ba dyan? Di ba? Tapos, yung pagdating naman sa utak kung paano dumiskarte, makabenta, is natural ko lang din ginagawa. Sa anong pangalan na ito? Sa pinapasukan ko. Benta ako CCTV, nagbenta ako ng mga corporate work, no? Opisina. Nagtrabaho ako sa MSI, dating MSI ngayon VST ECS na pangalan nila, sa Pasig to. Channel sales executive ako doon. Benta ako ng Uniview CCTV. Pupunta ka sa mga business, alam mo yun, pag na-sale mo yung buong building, wow, paldo yung may-ari ng product mo. So syempre isipin mo CCTV, kala mo ganun lang yun, no? Pag naka-close ka ng deal sa isang building na merong 60 floors, bawat kanto, lobby, parking, lahat ng hallway kada floor, pre, malaking pera yun. Na parang, ay, binibenta ka CCTV? Paano kung sarili mo yun? Pre, ang laki ng dun. Laki ng kita dun, ilang building yun. Paano kung magaling ka connect? Diba? So, condominiums, diba? Yung sinasabi ko, corporate, for office, condominium, wala ako na close till condominium kasi feeling ko may mga partners sila dyan. Ewan ko. So, doon nakuha na parang, kailangan mo lang, parang ang selling point kasi nun, kumbaga para siyang Samsung, hindi siya iPhone. iPhone, classy, premium, alam mo yun, yung binibenta ko naman nun, parang siya sa Samsung. Kumbaga, mas mura siya, pero it works. Yun lang naman yung kailangan mo, CCTV lang naman, hindi mo naman cellphone yan eh. So, parang kinuha ko lang yung strengths niya. Yun lang, sinabi ko lang yung totoo. Diba? Sinabi ko lang na ito, maganda to kasi ganito, ganyan. Kunin yun, hindi, walang problema. So parang ganun ko lang in-apply din sa business ko. Na kailangan lang, yun yung sistema ko sa akin ha, parang hindi ka hard seller. Hindi ka ganito. Iba kasi pumapasok sales kala parang, boss, kunyari, nagla-live selling ako ng damit, no? Tapos parang, di, boss, ko naman ito, maganda to. Pwede mong gawin yun kapag talagang siguro kilala mo tsaka nagtitiwala sa'yo. Pero ang stranger, kunwari sa akin gawin yun, ayoko yun eh. Hindi kita kilala, nag-comment lang ako sa live mo, tapos pipilitin mo akong kumuha dyan. Parang parang naglakad ako pumunta ako ng, example, department store, hindi, H&M. Tama ba H&M? Hindi, department store, SM. Mas madalas to sa department store, mga SM. Lalakad ka lang. Parang aalokin ka ng, boss, ano mo to? Bagay sa'yo to. Para sa'yo. Sa akin, hindi eh. Magkaiba tayo ng taste. Dapat parang, kung sales ka, tatanggapin mo na, subjective yan. Pwedeng maganda sa'yo, sa akin, hindi. Hindi porkit maganda sa'yo, tingin ko maganda rin dyan. Hindi ka nagiging arrogante, it's just that is the reality. Diba? Meron kasi minsan yung parang masyado tayong nice eh. Alam mo naman, di tama. Diba? Pero hindi ko sabing supladuhan mo sila or what no. Pero parang sa akin lang, kung sales ka, mali yun. Yaman mo sila, kung bibilihan. Kung worth it na tigilan yung store nyo, titigil yan dyan. Parang ganun. Pero yun nga, then again, hindi naman para sa lahat yun. Meron ding mga tao kasing hindi naman marunong pumili ng damit or alam mo yun, kailangan nila, ganun ba? Maganda ba yan? Sige nga, bagay ba sa akin yan? Sige nga. Ako lang kasi, naniniwala ko na iba yung lahat tayo iba-iba ng level ng taste eh. 'Di ba? Parang ikaw yung forma mo. Parang siguro maniniwala ako pag inalok ako ni Japanese kasi yung name. Kunyari, inalok ako, siya yung nakita ko, bagay sa'yo to. Ikilala kita na magaling ka sa fashion, makikinig ako sa'yo.
Pero kung normal ka lang na sales lady dyan, tapos sinabi mo sa akin, boss, bagay sa ito. Di ba? Gets nyo? Ganyan lang yung pinupunto ko doon. Di palaging makikinig ka sa ibang tao eh. Hindi pwedeng ganun eh. So anyway, napapalayo tayo. Ganun yung sistemang nagawa ko pagdating sa business. So again, ngayon kung kailangan ko ng 100k sa loob ng isang buwan. Sige, sa loob ng isang buwan. So ibig sabihin, kailangan ko ng 100. Tama ba? Hindi. 370 sa 10 may 3,700 ka, sa 100 meron kang 37,000. Okay, sa 100 meron kang 37,000. So ulit kasi na example ko eh, pero okay lang. So doon kailangan ko makabenta ng 100 every day, every month para makuha yung 37,000 na parang baseline ko na pamumuhay. No, kasi 30k nga yung huli kong sahod eh. Tapos parang sakto lang siya. So yung 37,000 baseline yun. Mukha siyang madami, 'di ba? Parang 100 orders, ano kukuha nun, 'di ba? So ngayon, kapag wala kang sistema, hindi mo alam yung gagawin mo, magtutunog talaga siyang mahirap. So 37,000 divided by 30 kasi may 30 days sa loob ng isang buwan, no? So i-divide natin ngayon. 37,000 divided by, tama ba? Hindi, 100 pala. Mali. 100, ibig sabihin 100 pieces yung kailangan mo ibenta. I-divide mo ngayon sa 30. So kailangan mo lang ng, basically kailangan mo lang ng 3.3. So pagpalagay mo na lang 3, kailangan mo ng 3 orders per day. Yun nga, para mabuhay. Ay, tanga ko naman. Para mabuhay, no? So 3 orders per day. Ngayon, yun lang muna yung i-figure out mo. Sa first month, huwag kang maging hard na, this month, nagsimula ako, kailangan ko agad ng 100k na savings on top of it. Hindi. First month, system, baby steps, diba sabi ko sa inyo? Baby steps dun sa last episode. At tama ba? Last 2 episodes yata. Gaano ka-importante yung baby steps. So sa first month, i-figure out mo lang, pandemic. Kumbaga, problema mo lang muna mabuhay eh. Diba? Yun lang muna yung problema mo eh. Hindi, huwag mo namang problema na kung ano. Gusto ko nung bumili ng lupa, gusto ko bumiling kotse. Puta na, wala ka nga ng trabaho. Tapos susubukan mo pala yung business mo. So yung expectation mo, isakto mo lang. Okay, mag-business ako. Wala akong kaalam-alam. Starts from scratch ako. Okay, gusto ko lang mabuhay. Diba? Yun lang muna yung gusto mo, diba? Okay, sige. Na-achieve mo yun sa first month. No? First month, gumana. Hindi pala mahirap. 3. Diba? 3 lang. So, pwede mo yan una eh. Yung 3, ita-target mo yan. 3. Sino kayang pwede kong offeran? Okay? Yun muna. Pero hindi ka mag-i-stick doon ha. Offer mo sa high school mo, college mo, kamag-anak mo. 'Di ba? Huwag ka lang mag-expect ng sales talaga. Basta alok mo. Network mo sila eh. Try mo, pero huwag ka mag-expect dahil hindi nagtatapos. Isipin mo, gusto mo kumita ng 1 milyon. Ilan lang bang kakilala mo? Tingin mo sa kanila ka talaga makakuha ng milyon? Hindi ka talaga sa kanila makakuha ng milyon. So, having said that, hindi yun sa kakarampot na network mo na yayaman ka o kikita ka. Hindi sila bubuhay sa'yo. So, huwag kang mainis kung di sila kumuha. Okay? Pero tandaan mo sinong kumuha. Yan na huwag mong kakalimutan. Yung mga sumuporta sa'yo, nagsisimula ka, tandaan mo din sino sila. Huwag mo na tandaan yung, hindi ako sinuporta nito. Huwag na, negative pa yun eh. Negative pa yun. Tandaan mo lang, ito sumuporta sa akin to. Pag ito nagbenta balang araw, tapos may pera ako, bibili ako dito. Good energy agad, di ba? Ang ganda pakinggan, di ba? So, yun ang nakikita ko sa na gano'n na kapag ganun yung pananaw mo, mas maganda yung galaw mo. Okay? So, first month, na-achieve mo yung 37,000 na daily cost of living mo. Pucha, dali lang pala. Kasi inalok ko sa mga kamag-anak ko. 1 week, naubos ko yung 1 week. 3, 6, 9, 12, 15, 21. Naka 21 orders ako. Basta makakakilala ko lang. 550 pesos. Ano ba naman yun? Diba? 550 pesos lang yung binibenta ko eh. Diba? May kakilala naman ako mga may pera talaga at kayang bumili. Okay naman yung pakikisama ko sa kanila. Sinuportahan nila ako. Okay, bili sila. Ngayon, sa second month, although malito
Dapat sa first month, fini-figure out mo na siya. Pero sabihin na lang natin na ganito. Sa second month naman, ang kailangan mo namang asikasuhin dyan, actually, first 2 weeks lang yun, makakakilala. First week nga lang dapat yun, I mean 3 weeks mo, aralin mo na yung negosyo pagdating sa, saan ko siya ibibenta? Saan ako dapat lalabas? Nung panahon na yun, di pa ganun ka-wild yung mga TikTok shop. Sa hanggang ngayon, hindi rin ako fan ng TikTok. Di man sa hindi fan, pero parang wala pa akong ipopost na content dun eh. So, saan ako makikita ng mga buyer ko? 'Di ba? Saan ako lalabas? Saan ako makikita? Okay ba yung pricing ko compare sa iba? 'Di ba? So dun yun. Anong ginagawa ng iba compare sa ginagawa ko? Pre, ang dami. Sige, i-spill ko na yung mga basic na pinagagawa ko. Una ko nalaman tong galaw na to bago sa ginawa sa business ko ngayon. Yung pumunta ka sa mga condominium. Hindi ito pwede I mean, paano ba? Diskarte mo to. Ako kasi may kakilala ako sa condominium na yun. Parang gano'n. Ako, minsan may kamag-anak ako sa condominium na yun. So, pumunta ka sa iba't ibang condominium, mag-print ka. No, gumawa ka ng, alam mo yung parang mga leaflets na binibigay. Hindi yung parang sa gasol lang Hindi ko naman sabing hindi pero medyo premiuman mo, i-colored mo, gandahan mo yung papel. Gumawa ka ng parang yung, ito yung binibenta mo. Para siyang one page ng magazine. Gumawa ka ng ganun. Isuksok mo sa mga pinto. Anong cost nun? 10 piso, 20? Gets mo? Isuksok mo. Kunyari, yung building na to, merong 30 floors. Isuksok mo lahat. Bawat pintuan, suksok mo. Parking lot ng mga premium na mga tao, like SNR. Diba premium yan? Ilagay mo sa Diyan ilagay mo sa ilagay mo sa driver seat. Yung parang pagkita nila, pwede nilang itapon. Pero kaya mo na yun, ganoon talaga, sugal yun 'Di ba? Yun yung mga ginawa ko nun. Huchang ina. Yung 37,000 na sinasabi ko sa inyo na pangbuhay lang. Pagpalagi mong averaging ako ng kasama na to yung mahina, no? Kumbaga syempre kunyari may order na isang araw 5 lang. Pero pasok pa rin sa quota yun Pero kasi 5 to 20 Yung pa lang yung isang yun yung sa digital hindi ko pwede ikwento kung paano ako ginalawan Masyado ng ikayayaman nyo yun. Yun, ganun yung mga ginawa ko. Subdivision, grocery. Hindi man ako yung parang nag-abot-abot mismo sa mall. Ginawa ko yun pero parang feeling ko hindi ito yun. Feeling ko hindi siya doon. Pero nung hinayaan ko lang sila makadiscover, 'di ba? Gumana siya. So, may times na isipin mo 370 ang isa, no? Ang kita ko sa isa. 370 pesos. Malaki na to So, sa business ko hindi siya ganito, pero anyway, 370 pesos. Dati laki nun. Pandemic. Isipin mo merong mga tao na nagtatrabaho ng 8 hours for 600 pesos. Ako makabreak lang ako ng 2, ka-level ko na sila. Ngayon tatanungin mo na lang, paano ka magiging consistent? Paano mo papabahain yung orders? Ipilit mo na bumaha ng orders. Mag-isip ka, lawakan mo isip mo. Huwag kang, yung source mo is internet. Kunyari, ang source mo internet. Okay. Ay, gumagawa sila ng, hi mga sis, meron ako ditong produkto. So yung mga ganun, okay, pwede siyang isa. Pwede mo siyang isa. Ako never ako gumawa ng, tama ba? Para alam ko never ako gumawa ng ganun Yung mga video na ganun. Ibang style yung atake ko lagi. Like ganun, may Facebook page ka, nandun kung magkano, nandun yung parang photoshoot ng produkto mo, tapos i-alok mo sa gantong paraan. Iba-iba yung paraan ko Iba-iba. Hindi siya yung parang kung anong nakikita mo lang sa internet. Sa internet ganito. Hindi. Isipin mo yung mga ataking ganun. Actually, meron pa isa pero hindi ko siya nire-recommend. No? Dati kasi nag-ano kami, nagsisimba kami, Victory Church, Christian Church service. Yun, so sa parking lot nun, after na mag-church or before, kunyari late kami or may 5 minutes bago mag-start yun sa parking, nakamotor pa lang ata, motor pa lang yun. Magsusuksok ako sa mga sasakyan dun.
Yung mga mababait eh, di ba? Uy, nice sila, hindi nila itatapon. Pero hindi rin ganun yun hindi rin ganun yun. Hindi ko rin inaano kasi minsan may mga guard, bawal yun. Pero, wala eh, kailangan ko dumiskarte, kailangan ko maglagay ng pagkain sa lamesa ko eh. Di ba? So, para lang klaro, no? Minsan hindi importante yung goal. Like, importante yung mabuhay. Importante yung mag-goal ng 100k para sa kung ano man. Pero importante yung sistema. Kasi yun yung magdadala sa'yo dun. Okay? Yun yung magdadala sa'yo dun. Kasi yun, yung para sa akin yung business na yun. Nung una nakita ko siya na, one and done. Pag sinabing one and done, nakabili na siya sa akin ng isang beses. Hindi na siya uulit. Well, totoo. Diba? Kunyari, nakabili siya. Isa lang naman yung kwarto niya. Hindi naman papayag yung nanay niya na kabitan niya buong bahay ng ganun. Hindi naman lahat. May bedroom, tapos may manscape pa. Hindi naman lahat ng bahay may yung mga lalaki may gaming room eh. Hindi naman lahat may ganun. So minsan pagka ganun, referral. Ganun, ay, saan mo nabili yan? Tumamba yung kaibigan niya sa bahay nila. Saan mo nabili yan? Ito ka bumili, malupit to. Alam nyo ba, may sistema pa ako dun. Kasi ina-assemble yun eh. Di nila mapagana. Bino-voice message ko sila. Pag di nila, parang, alam mo yung customer service, kakaiba. Yung may video pa. Sasabihin ko pa yung pangalan nila na parang hindi siya copy-paste. Minari, pangalan mo, Jow, no? Boss Jow, good. Bibidyo ko yung sarili ko. Boss Jow, good afternoon, pasensya po. Parang ito, papakita ko lang sa inyo kung paano siya ina-assemble. So, alam niya na special yun. Para sa kanya yun. Kumbaga, may oras ako para yan. So, dito yung copy-paste na template na, ito video para, well, mas madali yun, diba? Pero dahil doon sa sistemang yun, mas mahirap siya. Pero hindi rin siya mali eh. Kanya-kanyang timpla nga. Pwede mo sabihin mali to, pwede mo sabihin ganito, pero depende kung nagbe-benefit ka doon, bakit hindi? Kung gumagana siya, bakit hindi? 'Di ba? So, ganun ang ka-importante yung pag-build ng sistema. So, yun, gaya na sabi ko, yung work ko dati ng 30,000, ang kinikita ko sa loob ng isang buwan, 2020 pa to, no? Sa halos 6 years ago. Ginawa ko doon yung 37, di sumusobra na. Kasi wild na ang dami ko na nagawang sistema na gumagana eh. 'Di ba? Lagi mong tatandaan, sistema, hindi goal. Like for example, goal mo magnegosyo, 'di ba? Okay, paano sistema ko diyan? Kasi ganito, meron akong meron akong thrift na nagbebenta ako ng mga thrift, no? Thrift na damit. May mga reseller ako noon para mga bundle ng jacket. Kunyari, pagpalagi mo, may 10,000, may 5,000, may 20,000, may 30,000. For example, 10K. Yung 10K hindi na umulit yung isa. Bakit? Ito naisip niya. Magninegosyo ako para may side hustle ako. Ngayon, nakuha niya na yung nagbayad siya sa akin, na pa-deliver na sa kanya. Ngayon, ang goal, hindi niya alam. Basta goal niya mag-business. Okay, sige, tama naman yan. That's the rightest way to start. 'Di ba? Ngayon, hindi na siya nag-isip kasi ganito na inisip niya. Nasa akin na yung item, picturean ko yung lahat, upload ko sa Facebook. Nung walang inquiry, hindi niya na alam gagawin niya. Nung nag-live selling siya, walang bumili, hindi niya na alam gagawin niya. Yun yung sinasabi ko, na kung wala kang system, at ang meron ka lang is kaya huwag ka masyado mag-focus sa goal. Kasi hindi yun eh. Hindi yun. Mag-focus ka paano mo siya paglalaruan. For example, ngayon ko lang naisip, no? Na itong place pala ng subdivision namin, ang tagal ko na palang naglalakad-lakad dito. Pwede ko naman pala itong gawing contentan. Pwede ko naman palang, alam mo yun, na-utilize mo ba? Na-utilize mo. So sa kanya, madami siyang item. Sabi mo meron siyang 100, kunyari lang, 100 pieces ng damit. Pinicture niya lahat, sabay-sabay, nag-live selling siya. Hindi niya mabenta lahat. Ngayon, hindi ko na sabihin sa inyo kung anong gagawin niya doon. Hindi ko na i-spoon feed sa inyo kasi kailangan nyo rin pagganahan yung utak nyo eh. Diba? So ngayon, anong gagawin mo? Yun na lang. Yun pa lang eh. Yung ma-check mo pa lang yung mali. Meron kang 100 pieces na items. Pinicture mo isa-isa. Diba? Nag-live selling ka. Wala ka na out. Sabihin lang natin, wala ka na out. Ganun ka harsh na yung pangyayari na walang kamag-anak mo gusto bumili, walang kaibigan mo. Diba? So doon, madami ng steps. 'Di ba? Number 1 kung ako yung dapat optimistic ka. Okay, yun yung number 1. Kasi kung nagnenegosyo ka tapos emotional ka masyado na tangina walang bumibili.
Kinakain ka, hindi logic yung pinapagana mo. Kung logic pinapagana mo, anong oras ba ako nagla-live? Bakit kaya walang nanonood? Baka nasa trabaho yung mga tao kasi nagla-live ako 3:00 ng hapon. Baka yung mga may pera hindi pa nakaka-uwi. Baka yung mga hindi pa oras ng pahinga nila to. So number 1, iisipin mo yung oras. Kung logical ka, no? Yung bang oras ko, baka yung timing ko, kaya yung negosyo ko hindi okay. Okay, kung nakapwesto ka naman sa isang lugar, tapos mahina. Kasi baka mahina kasi Baka mahina kasi, ba't kaya ganun? Bakit ganyan? Kasi baka yung pwesto mo nasa iskinita na wala nakakita. Di ba? Pwede rin yun. Iba-iba eh. Iba-ibang factors lagi isipin mo. Hindi parang, hindi mabenta yung damit. Gets mo? Naman, nagreklamo ka, 3 beses ka lang nag-live selling, tapos pangit pa yung oras mo. Di ba? Ganun. Tapos iba rin yung market mo. So, wala. Hindi mo talaga ma-achieve yung mga gusto mong ma-achieve. Kasi, nagiging negative ka na sa isang bagay na hindi mo pa naman talaga siya alam. Diba? So, kailangan may critical thinking din. Hindi lang basta banat. Kasi baka isipin nyo, may sistema na ako. Pinicture ko siya ng maganda. Ganito, hindi. I-analyze mo rin siya. Diba? Laging merong butas. Laging merong butas. Ganito na lang isipin mo. Kahit ano pang tinitinda mo, meron pang mas walang kwentang bagay na tinitinda. Pero nabibenta. Sa linyahan ko, sabihin natin ganito, merong Tiffany. Hindi ko alam kung alam mo yung Tiffany. Basta isang mamahaling brand siya ng jewelry. Meron silang binibentang parang metal pin. Alam mo yung sinulid? Yung lalagyan ng sinulid. Metal pin. Yung i-insert mo yung sinulid doon. Okay, may kwenta siya ha. May kwenta siya. Pero not to the extent na 200,000 pesos. So, kinonvert ko na lang, no? Not to the extent na mayroon kang Tiffany na metal na pin, yung pangtahi, yung pang pasok mo yung sinulid, susumo sa damit. Not to the extent na 200,000 pesos. Gets mo? Kung sila nagbebenta ng mas walang kakwenta-kwentang bagay, I mean, may kwenta siya. 'Di ba? May kwenta siya. Kung ako yun, pag-iisip ko, bakit may ganyan? Kasi nga hindi ako tangay. Hindi, sino bibili yan? Sino ganito? Pero iisipin mo na lang, anong benefit nun? Pwedeng ginawa nila to, yung kunyari, dinrap nila sa website nila, nag-trending, nag-viral. Ito, nakaabot nga sa akin, apektado ko. Ibig sabihin, nakagawa sila ng ingay. To the point na naapektuhan ako, naapektuhan din kayo. Gets nyo? Nagpasa-pasa. So, ganun sila ka-genius. Isipin nyo yun. Nag-upload sila nagbenta sila ng walang kwentang bagay. Alam ng mga nasa linyahan ng mga damit or fashion sa akin. Ngayon, sinabi ko sa inyo. So, parang napapakalat nila. Di ba? May mga effect siya. Di ba? Ngayon, yung iba pa sa inyo na-curious. Ano ba yung Tiffany na yan? Di ba? Kahit Supreme eh. Supreme, meron silang mga toothpick. Madaming walang kwentang bagay yung Supreme na may kwenta, okay? Pero para sa presyo niya, hindi siya makatotohanan. Hindi siya parang kukunin mo siya for clout. Alam mo yun, kunyari, collector ka ng Supreme na mga accessories. Gagamitin mo siya, lalagyan mo siya sa kwarto mo. Para background mo siya pag magpipicture ka, magvi-video ka, magko-content ka. Or kung may bibisita sa'yo. Or kung sobrang yaman mo lang at wala ka talagang purpose sa pagko-collect mo ng bagay-bagay, display mo lang siya. Kung di mo siya inaaro ay self-suiting mo lang siya sa sarili mo, pwede yun. Diba? Okay, may nakalimutan ba ako? Wala naman, no? So yun, ganun lang. Ganun lang naman yung kaimportante yung system. Hindi po talaga siya, mga boss, no? Hindi talaga siya yung goal mo eh. Aminin na natin yan. Yung goal mo, importante yun, isusulat mo, iisipin mo, ino-notes mo, pag-aaralan mo, okay, ito yung goal ko. Number 1, smart ba yan? Achievable ba yan? Kasi kung hindi naman ganun ka-achievable, okay lang. Suntok sa buwan na goal, meron ka ring sakto lang. Diba? So may sakto ka, makatotohanan, meron kang sobrang easy na tinatawag eh. Easy, ibig sabihin, parang kunyari ngayon, ang goal ko lang, itong ilang minutes ako naglalakad, sabi ko, actually okay na to. In 20 minutes nung simulang araw yun eh. Ito, okay na ako. Kasi nag-enjoy din ako magsalita eh.
'Di ba? So, yun, ganun kaimportante ang ano pa ba yung meron pa akong sinulat dito eh. 'Di ba? So, siguro last bago tayo umalis sa bakit importante or kung bakit importante yung sistema. Kasi feeling ko hindi talaga yung goal eh. Pwede ngang walang goal eh, pero may sistema eh. Imagine mo to. Wala akong goal na bumaba ng timbang. Gusto ko lang pumayat. Pero goal pa rin yun eh, no? Pero may sistema ako na pagising ko, wala akong goal talaga. Pero hindi mo pwede simulan yung isang bagay nang wala kang goal eh. Pero siguro yung pinupunto dito yung mataas na goal. Kailangan ganito, ganyan, maging ganito kayong katawan ko, ganito, ganyan. Kailangan mag six pack ako, maging Aljur Abrenica yung katawan ko. Pwede ngang walang ganun eh. Gusto ko lang maging fit. Okay na yan, yun na yung goal ko. Di yung sistema mo, gigising ka ng maaga, i-remind mo yung sarili mong ops, wag ka mag-doom scrolling, tutulog ka na naman ng alas 2, alas 3 for nonsense. Mauubos yung energy mo, bababa yung mood mo kasi puro social media. 'Di ba? Puro reels. So 'yun, tinatanggal natin siya at kumikilos lang tayo. Autopilot lang, 'di ba? Pagising mo pang kilos ka agad. Galaw ka agad. 'Di ba? O kung nagtatrabaho ka naman, pucha, pag-uwi mo, basta hanapan mo, tigilan mo yung excuse. Eto na lang isipin mo ay wala akong oras. Okay, ilang oras ka nag-i-spend sa social media? Oras ng pahinga mo. Pahinga ka 30 minutes, 1 hour, galing kang trabaho, pagod ka. Sige, hindi ka na mga binubugbog. Ano ka ba? Umuwi ka galing work, nag-commute ka. Sabi natin, ikaw yung tipong hindi sasakyan, hindi motor jeep, bus, mga ganun. Kung type shit na ganun yung galaw mo. Sige, pahinga ka, 1 oras, 2 oras. Iupo mo, ihiga mo, lapat mo yung magmerienda ka. 'Di ba? O ngayon bago mag-dinner. Pukul. 'Di ba? Yun lang yun eh. Hanapan mo siya. Instead of making excuses, hanapan mo siya ng paraan. Yun na lang isipin mo. Kasi mas madali talagang, okay yan. Wala akong oras. Ang dali sabihin eh. Sasalita ka lang. Tapos na, meron ka ng excuse. 'Di ba? Kung 1 hour yung break mo, kain ka, pababa ka unti, may 20 minutes ka pa natira, lakad ko to. Ikot ako sa work, hanap ako ng pwede kong paglakaran. Tapos makinig lang ako ng podcast ni Jao. Pucha. 'Di ba? Okay na. 'Di ba? So, ganyan ka-importante yung sistema long term. Pwedeng wala akong sa business naman. Pwedeng wala akong wala akong goal. Ayan, wala akong goal sa business ko. Actually, may goal ka pa rin. Goal mo mabuhay. Pero basic na yun eh. Essential na yun, diba? So, hindi na goal yan. Wala akong goal. Like, wala akong planong bumili ng lupa, ng kotse. Wala akong planong lahat mag-travel. Wala. Pero may sistema ako eh. Di buhay ako. May sistema ako eh. Diba? Yung naiipon ko eh. Di dyan lang yan. Wala akong goal. Pero may sistema ako. So, para sa akin lang, ikakabuti mo talaga yung sistema. Yung maayos ng sistema. Diba? Kaya nga, ito rin eh. We are building good habits, 'di ba? Ito yung pinaka-essence na itong episode na 'to eh. Lahat ng meron sa episode na 'to ikakaganda ng sarili. 'Di ba? Okay. So feeling ko ito yung habit na nagbago din talaga ng buhay. Yan. Ito yun siguro masasabi natin achieve ko na yung goal ko. Sabi sa fitness app. So, masasabi ko na ito yung habit na nag-change ng buhay ko. Yung pagkakaroon ng sistema. Yung pagkakaroon ng sistema. Yun talaga. Kung gusto magbago yung buhay mo, sisimulan mo muna siya sa sarili mo. Tulad nito, yung episode 1. As in, from scratch talaga to. Sundan mo lang tong episode 1 to hanggang 10 to eh. Minimum 10, no? Tapos iba naman, or alam mo yun, hindi naman tungkol sa ganito. Yun yung nagbago talaga. Kasi pag may sistema ka, yun siya. Minsan kasi, hindi ko alam paano ako magsisimula. Umupo ka, mag-isa ka lang. Diba? I-treat mo siya na parang kung wala kang workspace, i-treat mo siya nasa dining ka. Huwag kang mag-iisip ng nasa kama, nakahiga. Kasi parang distracted ka. Sarap, manood na ako dito. Kasi yun yung ginagawa mo pag nakahiga ka, manonood ka ng YouTube, pampatulog, magko-comfort ka ng kung ano.
mag-isip ka sa, eto pinakamaganda. Gusto mo mag-start? Ito lang kailangan mo ilabas pare, 200 pesos. O gusto mo 100 pesos, 150, depende sa'yo Pero ako, kunyari wala akong kaalam-alam sa lahat. Gusto ko baguhin yung sistema ko, gusto ko mag-self-reflect. Tapos gusto ko talagang gumana talaga siya. Ito gagawin ko. Pupunta ako sa isang coffee shop. Magkano na ba kape ngayon? Minimum 100 na, diba? 200 pesos, i-date mo yung sarili mo. Ikaw lang. Huwag mo na may kaibigan. Kahit pares pa kayo ng ginagawa. Ikaw lang. Punta ka ng coffee shop or ano pa bang iba? O yun lang siguro, no? Sabihin mo dun sa isulat mo, sa notes mo, habang nagkakape ka, talagang parang bini-business mo yung galaw mo. Alam mo yun, parang seryosohin ko to. Hindi mo kailangan ng New Year, pre, para gawin yan. Hindi mo kailangan mag New Year. Ang kailangan mo lang talagang dedikasyon na ganun. Eto, tignan nyo yung pinupukol ko ngayon. Real talk. Pinupukol ko yung hinahasa ko yung isip ko kasi na sineself-talk ko siya na oo nga no, hindi ako nagboboka, hindi ako nagko-content ng hindi ko pinagdaanan or hindi ko alam yung sinasabi ko. Kasi ito talaga yung gumana sa akin. So tinotok ko siya, nakita yung pala talaga yung kailangan no, sistema. At the same time, yung fitness ko nagagawa ko siya, di ba? So dalawa yung tinatamaan ko. So sina-upload ko pa yung ginagawa ko sa YouTube. So nai-start ko din mag-daily upload sa YouTube. So parang tatlong factors. Yung financial, syempre wala dito. Kasi wala namang pera sa YouTube ngayon sa akin. 'Di ba? So gumagana siya lahat. Diba ang galing lang? Wala akong kinikita dito pero naglalakad ako, tapos ginagawa ko yung sistema. I'm building a habit. So doon pa lang panalo na ako Panalo na ako kahit wag lang 0 views, nakakahiya naman yun, pucha. Parang parang paano kung yung viewer dito 5, pero pagdating ng 3 years, Jow, thank you nabago yung buhay ko dahil sa vlog mo. Fuck 1 million views. Meron akong na dinaanan lang yung content ko. Meron akong nababago yung buhay kasi nakinig sa akin. Fuck. Sinunod ko yung ganito mo, ganyan. Kasi wala akong views, hindi ako famous, wala akong clout. Kasi wala akong social, sabi sa akin ni malupit na, pangalanan ko na ba? Pangalanan ko na lang kasi wala akong clout, sobrang underground pa ako, no? Sinabi sa akin ni Bugoy na Koy Koy, ni BNK, no? Sinabi niya sa akin, wala ka kasing social proof. Kaya hindi naniniwala sa yung tao. Wala ka sa tamang placing and positioning. Pero naniniwala ako malupit ka. Pero wala kang social proof, hindi tama yung placing mo at positioning. So, nung sinabi niya yon, tangina, magaling talaga to, sabi ko. Kasi kung isipin ko, ito yung kailangan kong ayusin. Kailangan ko ayusin yung Instagram ko, kailangan ko talagang ipakita yung ginagawa ko. Kasi minsan ng tao, gusto ka naman nilang kasama pag maayos ka. Alam mo yun, parang align tayo para sa yung ginagawa. Kunyari yan, nag-workout ka, nag-basketball ka, okay yung mga pinupuntahan mo, okay yung mga kinakain mo. Di ba parang, nakita sa IG mo, okay to siya. Compare sa wala siyang nakikita na sino ka ba? Ba't mo gusto makipag-connect? Sino ka ba? So parang feeling ko, putang inang dali lang yan Pero andyan lang yan, ang dali lang yan. Like for example, araw-araw kang gumagastos, lalabas ka, gagastos ka ng gantong amount. Tapos parang hindi mo lang siya napipicturean. Diba? Andyan na lahat ng pamorma. Hindi mo siya ginagawa. So feeling ko, oo nga. Sabi niya, parang nauna na kasi maging masarap yung buhay. kaysa yung kumbaga, walang fame. Zero yung fame. Pero, yung galaw mo, kung itatranslate mo siya, parang okay, kaya mo simulan yung IG mo, at least andyan ka na. Alam mo, hindi mo na paproblemahin yung magandang pamorma, hindi mo na paproblemahin yung gusto mong magpicture sa Japan, hindi mo na siya problema kasi kaya mo siyang gawin. So yun yung sabi niya sa akin. Ano pa, ayun, ganun ka importante yung system. Sana may nakuha kayo sa na to. Lumalakas na ako. Ibigay lang natin episode 6.
episode 6, simula, kumbaga 6 na araw na ako naglalakad. 6 na araw eh. Siguro kailangan mag-testing vlog ng tumatakbo habang nagsasalita pagdating ng panahon na yun. Kasi baka baka ang tawag dito, baka rinig yung hangin ng hingal, alam mo yun, or masyadong malapit. Kasi wala tong stick eh. Kailangan may stick ka para kahit nakaganyan lang nakaganyan yung view, pero yung kamay mo nakaganyan, hindi yung nakaganyan yung view mo, diba? Wait na nga, may tumatawag. Tawag ba yun? Sensya na kayo. Anyway, larga tayo mga boss. I think hanggang dito na lang kasi 50 minutes na to. Ayoko naman pabonggay ng haba, no? Sana nag-enjoy kayo. And baunin nyo lang, huwag nyo lang basta pakinggan ng mga inaano ko dito. Kung pwede nga i-self-reflect nyo, gusto nyo baguhin talaga yung sistema ng buhay nyo, simulan nyo, sabayan nyo ako. Kasi ako, di ba, nakita nyo naman, kung di nyo pa napapanood yung nagsimula ako episode 1, doon lang din ako nagsimula. Yung sistema ko, sa mga di nakakaalam, is alas 3, alas 4 ako natutulog. Di ko mapigilan mag-scroll. So ngayon, nung sinabi ko siya, na minimize ko na siya, hindi na ako, napipigilan ko na yung sarili ko. Kailangan mo siya pigilan, okay? Kailangan mo siya pigilan. So napipigilan ko yung pag-scroll. Pag trip ko kumain ng ganito, kakain ako. Trip ko mag-yellow cab ngayon, trip ko mag-ganito, ganyan. So hindi porket kaya mo, is tama siya. Kasi pwedeng comfort, ang sarap lahat eh, alam mo yun. So yun, tinanggal ko yun. Yung vape ko, lalabas yun sa mga episode, hintayin nyo lang, no? Kung hindi mo alam yung sinasabi ko, huwag mo nang alamin. Hindi, panoorin mo yung mga nauna episode, malalaman mo kung ano yun. So ano pa, yeah, so in short, ang gumagana lang na sistema ko talaga bago ko simulan tong episodes na to is finances. Syempre, lahat naman ata tayo gumagalaw, di ba? Yun, finances, yun lang. Pero yung self-awareness ko sa katawan ko, wala. Siya dito sa YouTube, ngayon ko lang din ginawa to eh. Yung pagdo-document, may hobby na ako ngayon. Di ba? Kasi yung documentation lang talaga eh. Parang may importante mangyayari, i-document ko to. Pero ngayon, meron akong hobby na gagawin ko siya ng gagawin. Palagi. Bablog ko lahat. Di ko alam eh. Tingnan natin. Hanggat kaya ko, daily vlogs. Kaya ba 1 taon? Di. Mataas ulit yun, di ba? Goal ulit 1 taon. 10 days lang to. 10 days yung episode. O gawin natin after netong 10 days, tignan natin kung mamamahinga ba ako or straight natin 30 days daily vlogs. Daily vlogs for 30 days. Di ba? So, huwag na pahabain to. Maraming salamat sa panonood. Naka 1 oras na rin yata tayo. Kita-kits sa susunod na episode.